Muling binuksan sa Kamara ang usapin tungkol sa pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Natitiyak sa mas maayos at patas na implementasyon nito para sa mga Qualified Persons Deprived of Liberty o PDL. Si Carms Magluyuan para sa detalye live. Carms. Diyan upang higit na mapagtibay at maging patas ang pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Tinalakay ng Subcommittee on Penal Laws ang posibleng pag-disqualify sa ilang mga bilanggo na hindi sumusunod o lumalabag sa alituntunin ng kanilang sentensya. Ang GCTA sa ilalim ng Republic Act No. 10592 ay maaaring makapagbigay ng ilang benepisyo tulad ng bawas sentensya sa mga bilanggong nagpapakita ng mabuting asal at aktibong nakikilahok sa mga programang reintegrasyon. Yan ang masusing tinalakay ngayong araw sa katatapos ng napagdinig ng Subcommittee on Penal Laws. Sa pagdinig, isa-isang pinakinggan ng hating pananaw at opinyon ng ilang resource speaker kung dapat bang tahasang ilagay sa batas sa Implementing Rules and Regulations o IRR ang pag-disqualified sa mga persons deprived of liberty o PDL na lumabag sa mga alituntunin ng kanilang sentensya. Ayon sa mga kinatawan at prosecutor, maaaring isama sa mga diskwalipikado ang mga bilanggong tumakas o umiiwas sa paglilingkod ng kanilang sentensya. We are suggesting that the inclusion of disqualification from the benefits of GCTA if a person who evades sentence, he should be disqualified from the benefit of that. Kwenestyon naman ito ng iba. Anila, labag na ito sa diwa ng batas, lalo pat marami namang PDL na nakikinabang sa GCTA ay may mabigat na krimeng nagawa at ang iba ay nahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. I just observed if GCTA is being applied or a convict with a crime of murder or other heinous crimes can avail of GCTA. Why is a person who committed the crime of evading sentence, which is a relatively minor offense, be disqualified from availing of GCTA? We're just weighing the gravity of the offenses vis-a-vis the application of GCTA for an accused. Bukod rin anila sa layo ng GCTA na pag-rehabilitate, makatutulong rin ito sa pag-decongest ng bilangguan. Depensa naman ng ibang resource speaker, ang pagtakas ay di rin makatarungan at ito'y paglabag na sa batas, lalo na kung paulit-ulit na itong nangyayari. And if the convict during the service of sentence evades the escape from the penitentiary, then that will be defeat the purpose. So it is only proper that a convict who invades shall be disqualified from availing the the benefits of the GCTA. Sinagunda naman ito ni Bataan 1st District Representative Tony Ruman. Yeah, because the GCTA you're saying is for good conduct, and by escaping, that's bad conduct, and therefore they forfeit the benefits of GCTA. Diyan talagang masusing tinimbang ng komite ang usaping ito dahil marami anila ang kailangang isaalang-alang sa pagitan ng layunin ng batas at interes ng hustisya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Bagliyuan, Congress News.